Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong birada, pahayag ni Atty. Rowena Guanzon kay Speaker Martin Romualdez. Yung ang gandang pakinggan na panawagan ni Speaker na tayo daw mga taxpayers, makialam, makinig, manood, pera nyo ito. Yung tungkol ba sa BICAM na 20 yung nangyari, may mga blank items sa BICAM sa 2025 BICAM report. So ngayon, uulitin nila ulit ang budgeting process for 2026. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Makialam, manood, makinig, this is your money. Nako, nag-react si Atty. Guanzon, tinawag niya, anak ka ng anak ng tinapa, something like that. Ginagawa mo kaming bobo. Grabe ang ating minamahal na Atty. Rowena Guanzon. Pakinggan natin. So ngayon anak, kasi pera niya ito. Anak ng tinapa ka naman. Nang tinapa. Yung akala mo na talaga bobo na talaga kaming bobong-bobo na kami. Ikaw na nga dyan binabantayan namin tapos pabantayan pa namin yung BICAM. BICAM. Ikaw ba magsabi na bantayan namin yung BICAM dahil pera namin yan? Ikaw na nga binabantayan namin eh. Kasi makaubusin nyo dyan eh. Wala pa nga 24 hours, sumagot na agad si best friend ko, si Best friend. Romualdez. Nasabi niya, payag siya. At ito, sabi niya, bantayan nyo. Kasi pera nyo ito. Bantayan nyo ang kaba ng bayan kasi pera nyo ito. Anak ng tinapakan naman. Yung akala mo na talaga bobo na talaga kaming bobong-bobo na kami. Ikaw na nga dyan binabantayan namin tapos pabantayan pa namin yung BICAM. Ikaw ba magsabi na bantayan namin yung BICAM dahil pera namin yan? Ikaw na nga binabantayan namin eh. Kasi makaubusin nyo dyan eh. sabi po doon ng witness, 24 hours, sumagot. Galing ng birada. Anak ng tinapa. Na akala ko, kami lang sa military, mahilig kami dyan. Yung mga anak ka ng, kung hindi anak ng tinapa, anak ng baka. Pag tinawag ka ng opisyal mo, commander mo na anak ka ng tinapa, galit na yan. Anak ng tinapa. So, nakakatawa po. Pagkatapos na ginawa nila sa 2025 national budget, yung BICAM ba, yung maraming blank items na ayaw sagutin noon ni Madam Chair Stella Kimbo. Kinasuhan sila sa Supreme Court. Ito na. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nung una, sikreto yan eh. Sila-sila lang. Members ng BICAM ang nakakaalam niyan. So anong dahilan? Bakit biglang pumayag? Nabantayan ninyo, pera nyo ito. Wow! May himala! Nagkaroon ng himala. Ano ito? Dahil ba wala na silang choice? Kasi gising na ang taong bayan. So, gusto nang magpabango dahil nalalapit na ang, alam nyo na, 2028. So, babantayan daw natin. Magbasa lang ako sa mga comments ha. Well said, attorney, sabi ni Benjamin Aton. MG Gonzaga. Halata naman sa mukha niya, attorney, pagdating sa usaping budget for next year, kita mo agad yung tuwat saya sa kanyang mukha. Bruna Unahan. Bantayan natin kung kailan siya makukulong. Toby Talavera, binabantayan ni Romualdez ang national budget para siya lang ang blank. Hindi ko na lang basahin dahil masama.
Lisa Ismail, ubos na Tambi, ikaw na ang nagmamanipula pera ng Pilipinas. Maalala ko, bago nag-resign si BP Sara as DepEd Secretary, sabi niya, dalawa lang ang nasusunod sa budget. Romualdez lang o si Saldico. Then nangyari na yung blank items sa BICAM report. So, tama ba si BP Sara? Talagang matinik ang ating Vice Presidente. Okay, so sa isang banda naman, ito, si Atty. Guanzon, anak ng tinapa, sabi niya, si Senator Hontiveros, wow! Puring-puri kay Speaker Romualdez itong ganitong panawagan na makialam, makinig, manood, decision money. Palakpak si Risa Hontiveros. Sabi niya, this is a very nice suggestion from a fellow government official. Wow! Magkakampi. Parang hindi na siya... Kasi sa BICAM, I believe, yung BICAM for 2025, hindi rin pumirma si Hontiveros, hindi pumirma si Pimentel. Kaya lang, hanggang doon lang. After that, wala na. Tumahimik na sila. Ang nag-iingay lang yung GAA 2025 na most corrupt budget in nation's history. Nagsimula una sina Professor Cielo Magno. Puring-puri tayo, bilib na bilib tayo kay Professor Cielo Magno nung una. Kaya lang later on, wala na, naiba ng landas. Kaya BP Sara naman ang pinupuntirya. So mabuti na lang, nandyan si PRRD pa noon, di pa siya nakulong, Congressman Ongab, Atty. Vic Rodriguez, sila yung nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Then later on, sumunod sina Justice Antonio Carpio, nagsampa rin ng kaso na ito yung dinescribe ni ex-Senator Drilon, ex-Senator or Senator-elect Panfilo Lacson na most corrupt budget in the history of Congress. So ngayon, ayaw na nila. Nabuking na sila, kaya no choice. Bantayan daw natin. Nakakatuwa naman. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ano yung atop ni artist na taga Anamugero. So mag-atop na gid siya. Akin yan. Hulog na. Sige na. Ano mo ang nahatag si ate na yero. Ha? Yan ani sa mga uman yan. Yan ani sa tagunan. Oh, bisan. Oh, hadiyan. Yang kumudang ka mo magsarapay. Ha? Karon naman na gid ang atop ni ate. Napulian na gid to ang yero nga daot na. Salamat kayo sa Ginoo. Una nagpasalamat ko sa Ginoo nga na siya yung gamit na tao, labi na sa nag-sponsor, labi na po sa disaligan, na mga kapadangat na mga tabang. Salamat kaayo kung wala siya. Ang Ginoo, hindi pa ko mga pulis sa akong nga 13 na katuig. Aya pag yun na pulihan o pero salamat dito sa Ginoo. Ginatunta nga aduna pay mga katawhan nga mapadangat ang iyang tabang. Kay aron magpasalamat pud sila o. Dalaygon ang Ginoo. Oo. Pila na dai imong anak kabukte? Unom akong anak, ang akong bana
naa sa kulungan. Nya ako ra isa nag Buhi. buhi. Nya wala gid ko igong pundasyon nga makapalit kay kung na ako'y gamay nga kwarta sa pagkaon ramang ginamutaman. Oo. Yun ang galing sa gid ko makapailis akong ato. Oo. So nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga naa siya gigamit nga tawo nga makatabang sa nag-sponsor. Salamat.